yung kanyang mga kasamahan at kilala ho niyang mga kasamahan. Ngayon, mag-iingat po dyan sa mga informasyon na yan because this is always going to be checked and validated by the CI unit. Pero sir, like, syempre iba yung transaction ng mga ito, medyo bibigyan talaga. So if ever hindi pa rin siya tiwala dahil pwedeng superior lang yung mga involved. Then they raise it to the next. There are other investigating agencies that can assist kung hindi ho niya tinitingnan yung internal mechanism namin. Mayroon ho, unang-una, pwede ho kaagad ma-text sa office ng Chief PNP yung atin pong SMS, and then that can be kung paano po siya maililink, matutulungan na maiparating yung kanyang move to surrender to a unit that can guarantee sa kanyang assessment can guarantee na siya ay mapoproteksyonan at ang kanyang impormasyon ay maa-aksyonan. Yes, ma'am. Sir, yung mga victim ng salvage or summary execution, sir, mga ilan na and anong tingin nyo dito? Naniniwala ba kayong may vigilante? Well, unang-una, pag sila ay napatay, ito po ay krimen. So, ang unit, ang police station na mayroong responsibilidad o jurisdiction sa mga lugar na ito kung saan nakikita po itong mga biktima ito, magkakandak ho sila ng investigasyon. Ito ay, we treat them as a crime that needs to be investigated and make sure that those who committed that crime is brought into justice. Ibig sabihin, mapasagot natin sila doon sa pagpatay ng mga sibilyan o kabaro namin na nakikita po natin na sumasabay dito sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Sir, how it's done and the manner of execution? Anong tingin ninyo? Yun nga po, basic. I mean, sir, ang tinatanong ko kasi rin, meron bang group behind? Then in the investigation, titingnan po yan ng investigador. Kung yan ay grupo o individual o sumasabay. Kasi kung halimbawa po yung naging biktima ay titingnan natin yung background, victimology. Talaga hubang ito ay may record na siya ay involved sa illegal na droga, gumagabit o nagtutulak. So let us allow the investigator to be able to give us these details para ho magtuloy-tuloy yung mabigyan natin ng hustisya yung mga pagkamatay na mga ito. Pero yun nga sorry, parang nasisingitan ng mga ganon. Yung so-called, sabi niyo, legitimate police operations. So, syempre, hindi wala ito kasi Yes. walang naging operation man lang, kasi nakita na lang silang patay. So, yun nga sir, ito ba ay iimbestigahan nyo yung ganito? Definitely po. Apo. May sumisingit, sir? Merong nakikita natin na may nangyayari na sinasabay nila to sa ating mainit na kampanya sa illegal na droga. So the police station, the investigation section will conduct the investigation at titingnan ho natin at we now look not just on the individual case, we let our investigator look at it at a higher level, meaning probably not we don't look at the tree but the forest at that time, para kung meron ho bang ganitong gaya-gaya na ginagaya na ho yung estilo o ito naman ho hayaan ho natin yung investigador na magbigay ho ng mas detalye sa atin. Sir, sinasabi nga nila yung mga iba daw doon, may record naman talaga at talamak. In a way ba, sir, parang ano na rin, nakatulong ba yun? Well, Ganon, again, ang tayo po ay susunod sa tamang proseso, sa legal and within the bounds of the law. Kung hindi po ito naaayon sa ating mga batas at nakikita po natin itong paglabag, ito po ngayon ay magiging subject ng investigation noong istasyon o unit na may jurisdiction sa kung saan naganap itong krimen na ito. Sir, of course, Last question. Sir, kasi syempre tinitingnan natin dito, sir, of course, yung impact ng anti-illegal drugs campaign vis-a-vis doon sa crime rate natin, sir. Apo. So, ano ba, so far we have more than a week since we launched this campaign. What happened to the crime rate, sir, sa buong bansa? And of course,
talking about somebody killing, sir. Yes. At titingnan natin kasi yung amin pong regular managing police operation, hindi ho namin iniwanan yan, hindi ho namin pinabayaan. So ikukumpara ho natin, titingnan naman natin yung first week. Paano ito nakaapekto? Well, let's look at the assessment and the analysis of our crime monitoring and crime analyst. So, isa ho yan sa tinitingnan. Kaya nga po ang ginagawa po ng Case Monitoring Division is himayin ang bawat isang insidente, tingnan ito, ikumpara ito doon sa ating pong ginagawang managing police operation. Anong naging epekto nito? Hopefully, the analyst can give us the details. Yun po yung hinihintay po namin at maibigay po namin sa inyo. Those are the murder cases. Since we're seeing people, sabi nyo nga sir, kinoconsider yung crime, yung mga insidente ng mga napapatay, and identify kung sino yung matay, regardless kung ano yung background nila. So, is there a possibility na tumataas yung murder cases natin? Tingnan natin sir, pag nakita na ho natin yung datos, doon po natin mahirap po mag-speculate at this time. I don't have the official data or records or analysis by our more capable and experts. So ipapaalam po namin, yun po yung hinihintay natin ngayon para maibigay naman po natin na mapaalam po sa taong bayan kung ano naman po yung nagiging performance ng PNP sa kabuuan. Opo. Thank you for the last question. Second to the last. Anyway, sir, yung tanong ko lang, hindi ba maraming napapatay? Just like, para ngayon, meron namin for mga namatay sa Quezon City. Ano yung POP ng police doon, yung sinabi nilang, lumaban ito, namatay. You just take it as hook, line, and sinker na lumaban, namatay? Hindi po. Kapag meron pong nasasaktan, namamatay sa isang legitimate police operation, ang investigation section or unit ng police station na yon, that particular investigator must conduct an formal investigation to determine to the circumstances as to why that particular victim was killed or hurt. Ang una pong pagbabasihan, he has to go to the crime scene, inspect the crime scene. Probably he or she, the investigator, will ask the assistance of a forensic investigator, the SOCO, for forensic investigation of the crime scene. Ang next po nilang titingnan dyan ay yung pong official report ng operating unit. At kung meron po silang makikitang irregularidad o hindi po the natural way that the scene should come out, lalabas po sa investigasyon dyan. Sir, do you think, sa dami na from at least May 9, hindi nangyayari ngayon, do you think meron tayong mag-verify natin that hindi the territorial police are doing that kind of ideal procedure? Meron pong sistema. Sa under nga po ng case monitoring, under DIDM, titingnan po bawat isang insidente. Kaya yun po yung ating, kung meron pong, if we look at it, there's really a question, then the full-blown investigation will be conducted. And then we make the operating unit answer as to bakit ganito yung lumalabas sa investigasyon. Hayaan ho natin mabigay po sa atin ng investigador. Yan po ay we're now consolidating the reports from the lower units as required by our Directorate for Operation, and these data are now being looked at. Kasi dinedline po ng Sunday ng 12 midnight. Hinihintay po natin. Kaya po Tuesday ho tayo nag-updating, is Monday is for them to look at the reports at kung ano po yung nagiging analysis or assessment on this data. Once it's clear and given to us, we make it known to the public through the members of the media. And so far, wala namang, in the absence of any complaint, parang lahat ini-assume as regular yung performance. Yes. Kaya po, kung meron ho silang sinasabing hindi ho tama doon sa particular na police operation, hinihiling ho namin na mag-complain, mag-submit ng kanilang official statement,
pirmahan, affidavit, at yun po ay ibigay doon sa investigador para ho maging parte ng investigation. Mahirap po na hearsay o eto kasi yung lumabas dito sa social media and everybody now says eto yung nangyayari. O wala ho tayong basihan kung hindi haka-haka o sinabi ni ganito at ni ganyan at nagiging parang yun na ho. Wag ho natin i-develop po yung ganong perception. Mas mabuti ho. Open po ang PNP para po tanggapin itong kanilang mga reklamo o naoobserbahan na mali o irregularidad sa pagtupad ng tungkulin ng ating pong PNP. Muli po, ang Chief PNP po, sabi ho niya, ay poprotektahan ang karapatan ng ating mamamayan, sisiguraduhin na ang bawat hakbang at galaw ng ating PNP ay naaayon sa batas at tama at hindi ho niya ito tolerate. So, that's the guidance, that is the guidance of the Chief PNP and that has to be followed down the line. Sir, the irony of the situation, sir, pasensya na po. Upon hearing statements since yesterday up to today, you're welcoming formal cases to be filed against the PNP if there are irregularities during police operations. But ayaw po natin ng Senate investigation na gustong i-pursue ni Senator De Lima. Can you explain us Well, what's the difference? unang-una po, we have a help coming from the government lawyer from the Solgen. Ang pinupunto po doon ay hindi naman po kami nagsasabi na hindi sasang-ayon doon sa mga inquiry. Ang sinasabi po ay we will ask the Solgen if the purpose of that particular inquiry really intends to achieve the stated purpose or otherwise. Kaya nga po, mas mabuti pong tingnan ho natin per cases. Tingnan ho natin kung ano ho ba yung ebidensya, ano ho ba yung testimonya, ano ho ba yung mga nalakap na impormasyon ng ating investigador para yung kaso na yon ay tumakbo o mapailan ho natin ng kaso. Hindi, yun po yung sinasabi natin. So makikipagtulungan, ngunit kami po ay tutulungan din po ng ating Solicitor General and yan po yung isa ho sa nagpapalakas sa ating pong PNP na meron po tayong kasama na siya naman pong magdedepensa sa ating pong miyembro ng PNP na tumutupad po sa tungkulin. Sir, anong pinapangambahan natin kung sakaling totoo nga yung sinasabi trial by publicity or hindi pa na, for media mileage lang yung gagawin hearing sa Senate, ano yung mawawala sa PNP kung sakaling upo tayo doon, attend those I'll see on the decision of the leadership and relay it to you. From what the Chief PNP has said yesterday and our Solgen, yun po yung magiging procedure namin kung meron pong inquiry. Ang sa amin po ay hindi ho kami magpapabaya, particular na po doon sa pag-iimbestiga ng mga kasong ito para po lumabas ho kung sino ho yung may mali at panagutin kung meron man po sa hanay namin na nagkamali. Muli po, magandang umaga at salamat po sa inyong pagdalo. We'd like to thank Chief Superintendent Emmanuel Aranas for giving you an update on the drug testing po natin. Sige po, hahabol po kami sa next schedule. Yun nga sir eh. Ngayon ko lang naalala, ngayon lang ito nakita ulit. Sige ma'am, ayaw mo kasi hinihingi ko sa taas. The data is not sige po, we will ask the BIDM to kasi nag-relay lang po kami. So, that is the reply. So, pagagawa ko rin naman siya. So, tawag dito, tayo ay titingin on we will do it as much as possible para maka-reply po kami. Officially. So, anong oras po lalabas yung mga arrested and killed? Hinihintay lang ho namin eh. Pero ngayon nyo rin lalabas. Sana hong ibigay. Sige ho, kasi kay Del Rosario, pag dumating po, i-text lang sa akin.
Sir, may mga automatic yung confirmatory test. Kung hindi mo lang Balik na lang. Balik na lang si Sir. Po, dito na lang ulit. Dito na lang ulit. Dito na lang ulit. Mic test. Wala akong script ah. Mic test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasuyo. Nasa makeup room. Sorry. Mic test. 1, 2, 3. Sir, kasi nasa host na. Sige na, sir. Pwede ba tayo sa lang ako mag-face sa PNP? Hindi naman siya isang Hindi pa expire. Sir, 24 hours na the permit. 24 hours. Sir, pati na lang. Siya lang ang nagmamadali kasi. Sige, sige. Sir, ano lang, can you just, pasensya na sir, kasi hindi lang namin nasimulan. Yung results of this drug test, nag-start na, nagsagawa kayo ng initial drug test and who are conducting the confirmatory test? Okay. Actually, the drug testing of Prime Lab started even before the actual turnover yung kay CPNP. So we started before. Bago pa magkaroon ng bagong CPNP, nag-umpisa na yung ibang mga regional directors. That is part of the response doon sa clamor na mag-conduct ng drug test sa mga kapulisan. So we started May 9 at ongoing hanggang ngayon. So what I presented to you today is the result from that period up to today, specifically 10 o'clock this morning. So out of, pakilagay lang. Yung number na lang.